Alam mo ba kung anong pinakamasakit na salita sa mundo? Hindi goodbye, kundi sana. Sana pala nag-ipon ako. Sana pala hindi ko winalwal yung bonus ko noon. Sa taong 2026, ang retirement ay hindi na lang tungkol sa pagtanda. Ito ay tungkol sa survival. Kung akala mo sapat na ang SSS o ang pag-asa sa mga anak mo pagdating ng araw, nagkakamali ka. Ngayon ihimayin natin ang 5 retirement mistakes na ginagawa mo marahil ngayon nang hindi mo namamalayan. Ang huli, ito ang dahilan kung bakit 80% ng mga Pilipino ay nagre-retirong walang-wala. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Hindi ko to sinasabi para takutin ka, kundi para gisingin ka. Ang realidad sa Pilipinas, hindi sapat ang sipag at tiyaga lang. Maraming retirado ngayon ang nagsisisi dahil naniwala sila sa maling sistema. Yung mga sistemang bahala na o andyan naman ang mga anak ko. Pero sa mundo natin sa 2026, ang survival ay hindi na biro. Ang presyo ng bilihin ay hindi bumababa at ang oras ay hindi na bumabalik. Ang pagkakaiba ng isang taong komportable sa pagtanda at ng isang taong namamalimos ng tulong ay nakadepende sa mga desisyon na gagawin mo ngayon. Sa susunod na ilang minuto, hihimayin natin ang 5 fatal mistakes na sumisira sa retirement ng karamihang Pinoy. Kung nararamdaman mong tinatamaan ka sa mga babanggitin ko, huwag kang mag-alala. Hindi pa huli ang lahat. Basta't handa kang baguhin ang roadmap mo simula sa segundong ito. Ang unang pagkakamali ay ang later trap. Ito yung mapanlin lang na mindset na bumubulong sa'yo na bata ka pa naman, marami pang oras, saka na lang. Pero sa mundong mabilis ang galaw ngayon, dapat mong maintindihan na ang pinakamahal na asset mo ay hindi lupa, hindi ginto, at siguradong hindi ang laman ng crypto wallet mo, kundi ang oras. Ang oras ay ang tanging resource na kapag lumipas, hindi mo na kailanman maibabalik pa. Isipin mo ang senaryong ito. Kung magsisimula kang magtabi at mag-invest ng 5,000 piso buwan-buwan sa edad na 25, pagdating mo ng 60, pwedeng may 10 milyon ka na dahil sa bagsek ng compound interest. Pero ito ang masakit na katotohanan. Kung hinintay mo pang mag-35 bago ka magkaroon ng disiplina, kahit doblehin mo pa ang ihuhulog mo buwan-buwan, hindi mo mahahabol yung nawalang 10 taon. Ang nawalang pagkakataon na palaguin ang pera mo sa loob ng 1 dekada ay katumbas ng milyon-milyong piso na sana ay nasa bulsa mo na ngayon. Sa mundo ng investment, ang consistency o ang pagiging tuloy-tuloy ay laging tinatalo ang malaking amount. Huwag mong hintayin na lumaki ang sahod mo bago ka magsimula. Simulan mo sa maliit na halaga habang maaga pa, dahil ang pinakamalaking kalaban mo sa pagyaman ay hindi ang inflation, kundi ang sarili mong pagpapabukas-bukas. Pangalawa, ang pagiging ATM ng pamilya ng walang boundaries. Bilang mga Pilipino, likas sa atin ang pagiging mapagmahal at matulungin sa mga magulang, kapatid at kamag-anak. Pero ito ang katotohanang mahirap lunukin. May malaking pagkakaiba ang pagtulong sa pangangailangan, sa pag-tolerate sa luho at pagdepende ng iba. Kung uubusin mo ang bawat sentimo ng retirement fund mo para lang pagbigyan ng hiling ng iba, mula sa bagong gadget ng pamangkin hanggang sa mga bayarin na dapat ay pananagutan na nila, sinong mag-aalaga sa'yo pagdating ng araw na ikaw naman ang hindi na kaya magtrabaho? Tandaan mo, hindi ka pwedeng magbigay mula sa basong walang laman. Kung ang sarili mong bukas ay isinusugal mo para sa kasalukuyan ng iba, pare-pareho lang kayong mawawalan sa huli. Ang pag-ibig sa pamilya ay hindi nasusukat sa pagpapakamartir pagdating sa pera. Kung hindi ka magseset ng matibay na limitasyon o boundaries ngayon, ang ending nito ay isang malungkot na cycle.
Magiging pabigat ka rin sa sarili mong mga anak sa hinaharap dahil wala kang naipon para sa sarili mo. Huwag mong hayaang ang pagmamahal mo ang maging dahilan ng iyong paghihirap. Lagi mong itanim sa isip mo na ang retirement ay hindi isang numero o edad na hihintayin mo lang. Ito ay isang financial status na kailangan mong paghandaan, protektahan at panindigan simula pa lang ngayon. Pangatlo, ang pag-asa sa iisang source ng income. Sa bilis ng pagbabago ng ekonomiya ngayon 2026, ang konsepto ng job security ay naging isang malaking biro na lamang. Isipin mo to, gaano man ka-stable ang kumpanya mo o gaano ka man kagaling sa trabaho mo, isang corporate restructuring o isang wave ng layoff lang ang kailangan para maglaho ang lahat ng pinaghirapan mo. Kapag iisa lang ang gripo ng pera mo at bigla itong nasarado, back to zero ka agad. At ang masakit, ang mga bayarin mo ay hindi naman titigil sa pag-andar. Dapat ngayon pa lang, habang malakas ka pa at may kinikita ka, gumagawa ka na ng mga passive income streams. Ito yung mga money machines na kahit natutulog ka, kahit nagbabakasyon ka, o kahit may sakit ka, ay patuloy na kumikita para sa'yo. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng investments, digital assets, o maliit na business na hindi nangangailangan ng 24/7 atensyon mo. Kailangan mong maunawaan ng totoong kahulugan ng retirement ay hindi ang paghinto sa pagtatrabaho dahil matanda ka na, kundi ang pagkakaroon ng kalayaan dahil ang pera mo na ang nagtatrabaho para sa iyo. Huwag mong hayaang lumipas ang buhay mo na ikaw ang laging nagpapaalipin sa pera. Baliktarin mo na ang sitwasyon at gawin mong alipin ang pera para pagsilbihan ang kinabukasan mo. Pang-apat ay ang lifestyle inflation. Ito yung seryosong kondisyon kung saan habang tumataas ang posisyon mo at lumalaki ang sahod mo ay lalo ring bumibilis ang paglaki ng mga gastos mo. Marami sa atin ang nahuhulog sa bitag na ito. Sa tuwing may makukuha tayong raise o bonus, bigla tayong naghahanap ng bagong luho na babayaran. Akala mo deserve mo ang bawat upgrade, ang pinakabagong gadget o ang araw-araw na mamahaling kape dahil lang sa pagod ka sa trabaho. Pero kailangan natin maging tapat tayo sa sarili natin. Sa bawat pagkakataong pinipili mong gastusin ang sobra mong kita sa mga bagay na kumukupas ang halaga, unti-unti mong ninanakaw ang seguridad at kayamanan ng iyong future self. Huwag kang magpumilit na magmukhang mayaman sa paningin ng ibang tao kung ang bank account mo naman ay naghihingalo na at puno na ng utang. Ang masaklap sa 2026, ang social media ay pinipressure tayong ipakita na we are winning. Pero ang totoong pagpapanalo ay hindi nakikita sa brand ng suot mo kundi sa laki ng iyong net worth. Mas okay nang maging low-key muna tayo. Yung simple lang ang pamumuhay at hindi sumasabay sa uso basta alam mong panatag ang loob mo dahil lumalago ang iyong assets. Tandaan, ang tunay na flex ay hindi ang bagong sasakyan, kundi ang kapayapaan ng isip pagdating ng araw na hindi mo na kailangan mag-alala kung saan kukuha ng pambayad sa susunod na buwan. At ang panghuli, ang tinatawag nating silent killer. Ito ang pagkakamaling akala ng marami ay pagiging wais, pero sa totoo lang ay unti-unti silang itinutulak sa kahirapan. Ang pag-iwan ng lahat ng pera sa savings account. Huwag kang makampante dahil lang nakikita mong buo pa ang numero sa bank book mo. Ang inflation ay parang anay. Hindi mo nakikita, hindi mo naririnig, pero dahan-dahan itong kinakain ng tunay na halaga ng pinaghirapan mong ipon. Sa ekonomiya natin ngayon, ang perang nakatenga lang ay perang nalulugi. Isipin mo ito. Kung ang pera mo ay nakaupo lang sa bangko na may interest na wala pang 1% habang ang presyo ng bigas, kuryente at renta ay mabilis na tumataas ng 5% o higit pa taon-taon. Nababawasan ang kakayahan mong mabuhay sa bawat araw na lumilipas.
ang 1,000 piso mo ngayon ay hindi na kasing dami ng mabibili sa susunod na taon. Kailangan mong matutong lumabas sa iyong comfort zone at mag-invest sa mga assets na kayang talunin ng inflation. Mga bagay na lumalago ang halaga kasabay ng panahon. Kung hindi mo babaguhin ang strategy mo, gigising ka na lang isang araw sa iyong pagtanda na ang milyon na iningatan mo sa loob ng ilang dekada, barya na lang ang kayang bilhin sa palengke. Huwag mong hayaang matunaw ang kinabukasan mo habang natutulog ang pera mo sa bangko. Hindi mo kasalanan kung ipinanganak kang mahirap. Pero kasalanan mo na kung magriretiro kang walang pera, lalo na't alam mo na ang mga ito. Alin sa mga pagkakamaling ito ang ginagawa mo ngayon? Huwag mong hayaang maging sana ang ending ng kwento mo. Ang gawin mo, magsimula ka na umaksyon ngayon.